What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Payang-paya itong si Bongi at dito sa pagkampanya sa lugar ng Negros na kung saan nakitang-kita ang pagkalaos nito at pagkasuka ng taong bayan sa kanya. Na pati itong gobernador ng Negros walang magawa sa pagpapakita ng kadismayahan ng mga ordinaryong mamamayan ng Negros sa administrasyong bangag. Pero bagong lahat huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pang balita na itong si Senator Coco Pimentel mukhang lumabas ng tunay na kulay. Nagalit siya sa state ni Tatay Digong mga kababayan at isa rin siya sa mga gustong mapadali ang impeachment kay VP Sara. Naku naman po, kapag nalaman to ng taong bayan, panigurado, diretso kumunoy ka na, Coco. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang popularity ng Pangulong Marcos Jr. Kumpara natin kay Pangulong Duterte. Kasi yung lumabas na survey ng Okta, 36% daw ang pro Marcos, 18% lang ang pro Duterte. Kaya lang ito, may video kumakalat, isa viral video ngayon. Isang gathering sa Dumaguete City. Nako, ang governor nila hinihikayat ang mga tao, nasisigaw ng BBM, BBM, grabe ang reaksyon ng mga tao. Napipilitan lang kung out of 100 na tao, ang sumigaw lang siguro ng BBM, 10. Ang 90 wala nang katunganga. So anong ibig sabihin dito? Iyan ba ang popular na presidente? Then i-compare natin sa mga tao na sumisigaw ng Duterte. Okay? So, pakinggan natin ito. Sabi nga ni post ito ni Sasasot, the most energetic crowd I've ever witnessed. Sabi ko, akala ko pro Duterte crowd. Ito pala tungkol kay BBM. So ito, ang governor ng Negros Oriental, hinihikayat niya ang mga tao na sisigaw ng BBM, kailang pahiyang-pahiya sila. Si President, I'm not gonna take much of your time because kay balog ko, you're all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagit ra na to. Okay ra ba? BBM! 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 Pero? Tunga ta, BBM! Watay minga man usab-usab! BBM! Ala. BBM! BBM! Okay. Okay nga. Okay na kita. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. And let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, Pres. Thank you kanino tanan. And maayong hapon. Maraming salamat po. Naaman si Pres dire. Sandali I'm not gonna take much of your time because kay balog ko, you're all excited. Tingnan natin yung people who reacted, ano? Paano nito? People who reacted. Yon. 20,000 people who reacted. Out of 20,000 people who reacted, 20,000 din ang tumatawa. Ang nag-like lang is 445. Yun ba ang popular na presidente na gusto nilang palabasin sa kanilang survey? Nako, hindi nyo na po mauto-uto ang taong bayan ngayon dahil ang daming paraan na ma-counter-check yung survey na yan na popular ang presidente ngayon. Ang sigaw ng taong bayan, sayang hindi ko na-ready yung mga reels, Facebook reels na sumisigaw ang mga tao. Rally ng PBBM, rally ng team PBBM, yung senatorial, bagong alyansa, ang mga tao sumisigaw ng Duterte na walang naghihikayat sa kanila on their own from their heart. Sumisigaw sila ng from the heart ng malakas. Dito kabaliktaran, dito sa Dumaguete, sa Negros Oriental na gobernador na ang tumatawag nga, singgit, sigaw, BBM, BBM, wala pa rin. Nako, yun ba ang popular na presidente? Popular siguro, popular sa, yun, popular, tinatawanan. Biruin mo yan. I hope makita ito ng PCO. Siguro kaya nag-resign na yung PCO secretary kasi mahirap i-prop up o mahirap itaas ang image ng presidente na ang taong bayan ko na sinusuka na nila. Parang, kailan ba yun? Sa Davao Rally, Davao del Norte Rally, yung kumakaway siyang ganun. Mayroon ding a few, re-response sa kaway, kaya ang mga tao, makikita mo, wala lang.
Kasi nandun sila dahil may promise na AX, TUPAD, AKAP. Yun ang purpose nila. Kailangan nila yung kwarta. Akala nila, dahil nabigyan na sila ng ayuda, ano na sila, yung maligaya na. Kailang, wais na ang taong bayan ngayon. Yung ibinibigay na ayuda, alam na ng taong bayan na pera nila yan, taxes nila yan. Kaya kayo mga kababayan, kapag binibigyang ayuda kayo, kunin nyo, no? Pera natin yan. Pero pagdating sa botohan, iboto natin ang mga karapat-dapat at yun ang mga slate ni Tatay Digong. I-straight vote natin itong PDP slate, no? Sa darating na senatorial election. Kaya dapat lang natanggapin ang ayuda, but it does not mean na yung binigyan mo ng ayuda, papalakpak na sa iyo, no, from the heart na, yes, we love you, we love you. Iba na ang sitwasyon niya. Sana magising sila sa katotohanan. At ito na nga, nalalapit na ang eleksyon. Labanan ng Team Suka. Minamaliit nila. Inutusan lang daw na bumili ng suka, nagkandidato na. Ito namang isa, I don't know, yun. Sino bang nag-coin ng word na ito? Si Attorney Vic ba? Yung sabi niya na, I am a proud member of Team Suka. Lalabanan natin ang Team Sinusuka. It's, yung mga laugh emoji. Biruin mo, 20,000 people who reacted, 20,000 din ang tumatawa. Naniniwala pa ba yung netizens? Ito na yung sinasabi kong netizens power. Hindi na yung people power sa EDSA. Netizens, labanan ngayon sa social media. Kaya, ayun na, napilitan yung si Cesar Chavez, matinong tao daw yan. Marami nang nagsasabi na ayaw niya ng kabulastugan. Kaya hindi siya, irrevocable resignation. Kasi mahirap depensahan ang isang administrasyon na isinusuka na ng taong bayan. Okay? The most energetic crowd I've ever seen. Asar din itong si Sasasot. Tapos yun na. Kung ipilit ninyo na mas maraming tao na pro Marcos, okay lang yan. But these videos speaks the truth. Pilitin yung magsigaw ng BBM, halos walang sumusunod. At dito sa video naman na ito mga kababayan ay ating panoorin itong winika, no? Ni Coco Pimentel dito sa mga slate ni Tatay Digong na lumabas na nga ang tunay na kulay nitong si Coco Pimentel at isa rin siya sa mga gusto na madaliin ang impeachment na nangyayari kay VP Sara. Grabe, panigurado diretso kumunoy na itong si Coco. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Release po ng statement ng PDP Laban just an hour ago. Dinedenounce po nila yung use raw po ng party name doon sa letter sent to SP Chief. If I may read, Pimentel no longer has any legal or moral right to use the name PDP Laban because the COMELEC has ruled the finality on March 23, 2023 that the group led by PRRD is a true and legitimate PDP Laban. Therefore, only the group led by Duterte has the right to use the party name. Sir, kuha lang ng reaction nito. Thank you. Yung kaso namin sa COMELEC was about the leadership of the party. Kasi nga pala ulo nila, sasabihin nila sa akin, hindi man nila ako kinikik out sa party. Tapos aagal sila na, andun pa sa existing stationery ko yung PDP Laban. Yun naman pala. Meron naman palang usapan sa PDP Laban. Ano nangyari? Bakit? Sa tatay mo yan, di ba? Tatay mo ang nag-ano yan. Anong nangyari? Bakit ka kasi parang, ano ba talaga ang tunay? Gusto mo ba silang kakampi? O ayaw ka nilang kakampi dahil may nakikita silang hindi maganda? O ito ba isang ganap na pagbawi lang dahil gusto mong i-port with? Di ba mga kasama, ito lang ay kailangan nating malaman kung kaya dapat ba siyang matulungan sa pagboto nyo. Lumabas na ho ang tunay na kulay ni Kuya. Tuloy natin na. Kasi may karapatan pa kayo sir na ganito. Well, under dispute pa yan, yung decision sa COMELEC na sila kung sino naman ang nag-lobby, under dispute ka sa Supreme Court. So, mari-reverse pa yan. But at the same time, si Kusi mismo sinasabihan ako na hindi naman daw nila ako in-expel sa partido nila. Ayaw lang makasama sila, pero hindi nila ako in-expel. So, bakit aanan na yun sila kung gamit ko pa ang PDP Laban na partido ko naman tunay yan, partido ng father ko, ako nagbumuhay niyan hanggang sa time ng kaso ng COMELEC. Sir, sinabi rin po nila na refrain from misusing the name PDP Laban and misleading daw the Filipino people about your current party affiliation kasi daw po nag-transfer na kayo sa nationalista. Well, yung nationalista certificate of nomination, that was with the National Assembly kasi kami ng PDP Laban ko. Yung wing ko, yung faction ko pa, yung originals. Nag-National Assembly kami and they gave me permission as well as si Senator Manny Pacquiao na for purposes of the May 2025 elections, we can use another party's honor. So lahat po yan anticipated na namin and lahat po yan na-covered na po. So we are still with PDP Laban. If in case we win the case of Supreme Court, we are ready to assume leadership, legally speaking, of our own party. So ipakita yung paggamit namin ng other parties' honor allowed by our original faction of the PDP Laban in a National Assembly
very specific. Plus, alam din po nung hosting party. Alam, So you are running under what party? yung Nationalista Party. RNP. So, yung PDP, Yan na ha. Nationalista Party pala siya si Kuya. Kaya naman pala, may ganun mga issue. Alam niyo ba kung sino yung mga nationalista party? I-search natin ha kung ano yung nationalista party. Pero mamaya-maya may papakita ko sa inyong slide. May gustong umatras sa impeachment ni BP Sara. Sino ito? Mamaya. Search muna natin. Tuloy muna natin ito. Tapos search muna natin yung NP kung sino-sino yung grupo doon ha. na ginagamit yung PDP laban, yung kanilang mga senatorial candidates, hindi nyo nilin doon. So, Hindi. Hindi na pinindorse yun. May kaso pa kami sa Supreme Court. oo. And then, ano dating sa inyo, sir, ng mga nagiging parang patikadahan, batikusan yung remarks? Alam na natin kung sino yung mga nationalista party. Ito yung group ng mga ano. Sino ba ito? Ito yung mga ano. Oo, yung maraming ari-arian. Anak ng bugi. Ito ipapakita ko sa inyo, ha? Ito yung mga... partido rin pala ito ni ano? Pakita ko sa inyo, ha? Kaya naman pala gigil na gigil si Kuya.